Ang Prinsesa ng Yelo, ikalawang bahagi, natutunaw. 12 taon na ang lumipas, nasa kuweba pa rin ang nagyayalong mangkukulam. Pero nagawa niya itong tunawin sa pamamagitan ng mahika niya. Pero kailangan niya pa rin ng tulong para matunaw ito ng buo. Pagbabayaran niyo ito, Alamander at Eliza! Talagang pagbabayaran niyo ito! Ina! Ina! Pakawalan niyo kami! Oo, pero kailangan ko ang ilaw ni Alamander. Bakit po? Tumahimik ka! Sa oras na makalaya tayo rito, malalaman agad to ni Alamander. Maliban na lang kung may kontrol ako ng liwanag niya. Kapag nadumihan ko ang liwanag niya, hindi niya na tayo masasaktan pang muli. Pero paano po, Ina? Paano? Mahihirapan ka lang maintindihan nito. Ngayon, ang mahika ko'y malapit na ring matapos. Si Eliza na ngayon ang reyna ng kaharian. At masayang namumuhay si Alamander at si Eliza kasama ang munting prinsipe at prinsesa. Ama, tingnan niyo po! Naayos ko na ang pugad nila! Oo, nakita ko. Pero di mo dapat ginawa yun. May mali po ba sa ginawa ko? Sinubukan ko lang pong tulungan ng mga ibon. Bago mo gamitin ang mga mahika mo para tumulong, alamin mo muna kung kailangan nila ng tulong mo o hindi. Nakikita naman ng mga ibon na nasira nila ang pugad nila at gagawa sila ng mas maganda at mas matibay dito. Dahil sa pag-aayos mo ng mga sanga nila, tinatanggalan mo ito ng pagkakataong matuto sa mga mali nila at humusay sila. Kaya anak, lagi mong tatandaan, huwag na huwag mong pangungunahan ang kalikasan. Lagi na lang po kayo may problema sa lahat ng ginagawa ko. Alam! Anak ko, sandali lang! Nag-away na naman kayo? Sa sobrang hilig niyang gamitin ng mahika, nakalimutan niya ng alamin kung kailangan bang gamitin to o hindi. Babalik din yun. Anong ginagawa ng aking prinsesa? Ama! Alam din po ni Ina ang mahika! Talaga? Paano? Pakinggan niyo po ang nangyari sa bulwagan ngayon. Kamahalan, ginamit ko ang ipon ko para sa singsing at kwintas na ito para sa anak ko. Kinumpirma po ito ng mga mahuhusay na mga alahas na peki ang dala niyang mga alahas. Hindi po totoo yan, kamahalan. Tunay pong talagang ginto ang binenta ko sa kanya. Baka kumuha lang po siya ng hindi tunay na kwintas para makuha niya ulit ang perang binayad niya sa akin. Tinignan na po ng mga kaawal ang shop ko. Tunay po lahat ng mga binibenta ko doon. Yan ba ang singsing na sinasabi mong tunay? Opo, kamahalan. At ang singsing na suot mo, sabihin mo, tunay din ba yan? Oo naman po, kamahalan. Makasiguro po kayong tunay ang mga yan. O sige, ilagay mo yan sa iyong harapan. Sasabihin ko ang aking pasya bukas. Susundin ko po ang inyong kahilingan, kamahalan. Hindi po ako nagsisinungaling. Kinuha ng ibon ng singsing. Mabubulunan po ang ibon. Nasaan po ang mga gamot, mga kamahalan? Mga ngalakal, hindi ba tunay ang binenta mong kwintas sa magsasakang ito? Sa kaharian ko pa mismo, ang lakas ng loob mo! Patawanin niyo po ako, kamahalan. Babayaran ko po siya ng doble sa presyo. Pero pakiusap, wag niyo na po akong parusaan. Parusahan? Nararapat yan sa'yo! Dakpin siya! Papatawarin mo ako, magsasaka! Patawad! Ina! Paano niyo po nalamang nagsisinungaling ang mga ngalakal? Nakita mo ba ang reaksyon ng magsasaka at ng mga ngalakal sa pag-aakalang kinain ng ibon ng singsing? Naghanap ng manggagamot ang magsasaka habang gustong kunin ng mga ngalakal ang singsing. Tama ka riyan. Nag-aalala ang magsasaka sa ibon, kaya naghanap siya ng manggagamot kahit wala na siyang pera dahil sa singsing. Samantalang nag-aalala lang ang mga ngalakal sa singsing niya. Makasarili siya. At ganun yun, Elisha. Makasarili ang mga taong mapanlamang. Kung hindi sila makasarili, hindi sila manloloko ng kapwa. Ina, alam nyo, napakagaling nyo po doon.
Nakita niyo po, Ama? Sabi po sa inyo, may mahika si Inay. Alam ko anak, kaya hindi na kailangan ng iyong ina ang Juan para dito. Napakahiwagan ng kanyang kabutihan at karunungan. Kaya walang masasamang mga nilalang ang makakatalo rito. Magkakaroon din po ba ako ng mahika, Ama? Oo naman, Alicia. Tandaan mo na lang ang lahat ng tinuturo sa iyo ng iyong ina. Maliwanag ba? Tatandaan ko po, pangako. Ngayon halika na mahal ko. Mag-iimpake pa ang ama mo. Ilang araw po kayo mawawala, Ama? 3, 4 po? Alam, anak. Galit ka pa rin ba? Hindi po. Pero kung hindi po ako magsasanay, paano po ko gagaling sa mahika? Ganito na lang, anak. Pagkabalik ko galing sa paglalakbay, gagawa ko ng isang lab kung saan ka magsasanay. Gusto mo ba ito? Pwede kang magsanay kahit kailan mo gusto, nang hindi mo nasisira o nagagambala ang kalikasan. Wow! Totoo po yan? Totoo po yan, Ama? Oo, ngayon sumama ka sa akin. Wow! Ano po yan? Dito nagmula, sa maliwanag na ito ang lahat ng mahika ko, anak. At maging ikaw ay konektado ka rin rito. Konektado tayong dalawa rito habang buhay. Naiintindihan mo ba? Opo, Ama. Paalam po, Ama. Balik po kayo agad. Magpakabait kayo ah. Ngayong nakaalis na ang ama ninyo, at magiging abala na rin ako sa mga delegasyon ng kaharian sa norte, kaya kayong dalawa na lang ang magkasama sa loob ng 2 araw. Sa tingin nyo, kakayanin nyo ito? Oo naman po, Ina. Huwag niyo po kaming alalahanin. Sa kuweba, tinatapos ng inang mangkukulam ang isang napakasamang mahika. Ngayon, nakahanda na ang mahika. Sa wakas, makakalaya na rin ako. At ang mga tauhan nila Alamander at Eliza ang tutulong sa akin. Tinatawag ko ang ritmo ng bighati. Tinig ko'y dinggin at siyang patulugin. Minamahal ng aking mga kalaban ngayon din. Nang malagyan ng mahika ang boses ng mangkukulam, nagpadala siya ng sumpa sa kaharian. At syempre, naglagay siya ng sumpa sa mga anak nila Alicia at Alam at sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Uy, may naririnig ka ba? Oo. Kontrolado na sila at nahipnotismo ng masamang tinig na dinala sila sa kuweba kung saan nakakulong ang mangkukulam. Nakita sila nito at nagulat. At sino kayo? Prinsesa Alicia ang pangalan ko. At siya naman, si Prinsipe Alam. Naku po! Matagal na panahon na pala akong nakakulong. Pero, napakahusay nito. Isa sa inyo ang gagawa ng mahika para makalabas ako rito. At ang mga anak ko. At kukuha ang isa ng tubig ng liwanag ng inyong ama sa bote. Sino ang gagawa nito? At sino sa inyo ang may alam sa mahika? Ako po. Kung ganon, ang babae ang kukuha ng liwanag. Umalis ka na ngayon. Sige po. Ina, teka! Ano naman yon? Po ba kung paano siya magsalita nung nahipnotismo siya? Malalaman agad ng mga tao sa palasyong may mali sa kanya kung ganyan siya. Di siya pwedeng bumalik sa palasyo ng nahipnotismo. Magaling! Mabuti na lang at naisip mo yan, o siya. Sige. Sino kayo? At paano kami napunta rito? Ako ang lumang estudyante ng ama mo. Siya ang nagkulong sa amin rito. Bakit po? Siguro may nagawa po kayong mali. Oo. Ginawa naming taglamig ang tag-init kaya nagalit ang ama niyo rito. Kinulong niya kami rito ng higit sa 12 taon na. Wow! Kaya niyo pong gawin yun? Oo naman. Pero nagalit ang ama mo dahil pinakialaman namin ang kalikasan. Paano po namin kayo paniniwalaan? Ano ba naman, Alicia? Kilala mo kung paano magalit si ama sa akin pag pinakikialaman ko ang kalikasan habang gumagawa ng mahika. Gumagawa ka ng mahika? Opo! Nag-aral po ako. At gustong-gusto ko po talaga ito. Kung ganon, maaari kong ituro sa'yo kung paano gawing taglamig ang tag-init. Kung tutulungan mo ako. Wow! Tutulungan po namin kayo. Isusumbong kita kay Ama pagkabalik niya sa atin. Natatakot akong hindi na kami aabot pa noon.
Kung di kami makaalis dito dahil sa yelo bago lumubog ang araw bukas, magiging yelo na kami magpakailanman. Sa palagay mo, makatarungan ba ito para sa'yo? Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo, Prinsesa Alicia. Hindi ka ba tinuruan ng ina mong tumulong sa mga nangangailangan? Gawin na natin, Alicia. Gusto rin naman ni Ina na makatulong tayo sa iba. Dahil mahika ito ng iyong ama, kailangan ko lang ang konting liwanag niya. Dadalhan mo ba ako nun sa bote? Dalhin mo itong bato. Pagulungin mo ito sa palad mo ng 3 beses at makikita mong nasa palasyo ka na. At kung dala mo na ang bote, pagulungin mo ulit. At dadalhin ka ulit niyan dito. Samantala, dito muna ang kapatid mo para tulungan ako. Tuturuan ko rin siya ng ilang mahika. Oo! Dali na, Alicia! Bumalik si Alicia sa palasyo tulad ng utos sa kanya. Pero pakiramdam niya parang may mali rito. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ng mangkukulam. Gusto niyang tanungin ang ina niya tungkol dito. Nasaan po si Ina? Nasa pagpupulong po siya, prinsesa. Sige po. Sino kaya ang pwedeng tumulong kay Alicia? Nang biglang, nakita niya ang magsasaka na lumabas sa bulwagan. Mabuhay ang reyna! Mabuhay ang reyna! Nakuha niya ang kwintas sa pinag-ipunan ko ng ilang taon. Salamat sa hustisya! Makasarili ang mga taong manloloko. Alam ng prinsesa ang dapat niyang gawin. Pumunta siya sa silid ng mahika. Sumalok siya ng maliwanag na tubig gamit ang bote. At bumalik na muli sa kuweba. Tama yan. Malapit na nating matapos ang mahika. Kailangan na lang natin ang bote na yon. Alam! Kapatid ko! Nag-alala talaga ako sa'yo. Magpanggap kang biglang sumakit ang ulo mo. Ano? Gawin mo na lang ang sinabi ko. Ngayon, ang huling sangkap na lang at haluin ito ng 2 minuto. Ibigay mo sa kanya ang bote at ilagay mo na ang liwanag sa mahika. Ngayon na. Alam! Kapatid ko! Sumasakit na naman ba ulit ang ulo mo? Opo! Aray ko! Inang mangkukulam, anong gagawin ko? Bigla-bigla na lang pong sumasakit ang ulo ni Alam. Maaari po siyang himatayin anumang oras. Kailangan ko po siyang ibalik sa palasyo ngayon para sa gamot. Hindi pwede! Hanggat hindi niya natatapos ang mahika. Bilis! Alam, kunin mo ang liwanag sa kapatid mo. Haluin mo ito ng 2 minuto bago ka mawalan ng malay. Naku, kahit may malubhang sakit ang kapatid ko, mahika lang ang iniisip mo. Ibigay mo na sa kanya ang bote na yan. Hindi! Ayoko ibigay! Ibigay mo na sa kanya yan. Alam! Tumakbo ka na! Nagsisinungaling siya! Teka lang mga bata! Akala niyo wala akong lakas para pigilan ang ama niyo? Kailangan ko ang liwanag na yan para hindi niya na ako pipigilan ulit. Alam! Huwag kang paladala sa hangin! Opo! Ingatan mo ang bote, Alicia! Alam! Nakuha niya ito! Hindi maaari! Konektado tayong dalawa sa liwanag na ito habang buhay. Naiintindihan mo ba? Ama! Tulong po! Alam! Papunta na ako, anak ko!
Lumalakas na ang bagyo sa buong lugar. Anong nangyayari? Gagawa nito ng mangkukulam! Halika na! Alamander, madudumihan ngayon ng mahika mo magpakailanman! Hindi ka nararapat sa mundong ito, mangkukulam! Umalis ka papunta sa lugar na ito na ikaw lang mag-isa, kung saan hindi gagana ang mahika mo kailanman. Sa lugar kung saan mananatili ka habang buhay. Alam, ayos ka lang ba? Elisha? Opo, Ama! Paumanhin po, Ama! Nangyari po ito dahil sa kagustuhan kong matuto paano gawing taglamig ang taginit. Kinalaban ko po ulit ang kalikasan. Kung hindi po dahil kay Elisha, siguro po nawasak ko na ang mundo. Ngayon, natutunan mo na ang pagkakamali mo. Napakatalino ninyo, mga anak ko. Pinagmamalaki namin kayo. At bumalik na sa palasyo ang pamilyang Maharlika at namuhay ng masaya magpakailanman. Noon ay pinadala sila ni Alamander sa dimensyon kung saan hindi na sila makakapanggulo pa ng iba habang buhay.